Sa bawat malaking pagbabago sa history, may dalawang klase ng tao. Yung nahuhuli o yung nag-a-adjust bago pa mangyari ang shift. Ang tanong ngayon, paano ka magiging disruption-proof kapag nag-shift ang world order? Kasi hindi lang politics ang nagbabago. Nagbabago rin ang pera, ang trabaho at ang skills na nagiging valuable sa tao. Ngayon, may bagong wave ulit. AI, automation at maraming trabaho. Pati digital work at freelancing may bahagi ng na-automate. Kaya ang tanong ngayon, hindi lang anong skills ang aaralin ko. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay papaano ako magiging valuable sa mundo na laging nagbabago. Ngayon may mga bagong systems na lumalabas. Sa finance, may bagong rails tulad ng crypto. Sa economy, maraming tao ang bumubuo ng sariling income streams. Ito ang tinatawag na assembler economy. Halimbawa, may isang individual, may YouTube channel, may consulting clients, na hindi lang sila nakadepend sa isang employer. Sila ang nag-a-assemble ng sarili nilang economy. At habang mas nagiging automated ang mundo, mas nagiging valuable ang mga tao na kayang magpabago ng tao at sistema. Halimbawa, tignan mo yung Microsoft. Noong naging CEO nila si Satya Nadella, binago nila ang culture at leadership system ng kumpanya. Ito ang larangan na tinatawag na organizational development. Kaya kung may isang pattern sa buong series na ito yun. Kapag nagbabago ang system ng mundo, nagbabago rin ang paraan kung paano lumilikha ng value ang tao. Sa bagong economy, ang tunay na advantage ay hindi lang information, hindi lang tools, kundi kung sino ang nagiging tao habang nagbabago ang sistema. Becoming, tol. Becoming. At dito nagsisimula ang susunod nating series, The New Systems.